Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. LA Tenorio at Stanley Pringle, unti-unti nang nawawala. Maverick Ahan Messi, hindi ramdam sa Barangay Ginebra. Patapos na nga ang elimination round. Namumroblema pa rin si Coach Tim sa kanyang koponan. Ngayong papasok na sila sa quarterfinals. Ongoing pa nga rin yung paghahanap nila ng mga bagong players na makakatulong sa kanilang koponan. Pero bakit nga ba naghahanap ng mga bagong additional player si Coach Tim Cone sa kanyang koponan? Si Malonzo lang naman yung nadagdag sa injured list. Ang sagot ay hindi nga ramdam yung mga players. Gaya na lang nitong si Maverick Ahan Messi. Nakuha ito ng Barangay Ginebra sa unrestricted free agency last September. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nakakapagbigay ng malaking impact sa kanyang koponan. Lalong-lalo na ngayong All-Filipino Conference. Sa panimula nga ng Ginebra ngayong conference ay noong wala si Scottie ay okay lang na hindi masyadong maganda ang laro nitong si Maverick Ahan Messi dahil hindi niya nga nagagawa ang kanyang role o natural position kung saan siya mas komportableng maglaro. Dahil siya nga yung pumuno sa pwestong iniwanan ni Scottie nung nagre-recover ito sa kanyang injury. Pero ngayon na nakabalik na sa paglalaro si Scottie ay ganun pa rin ang laro nitong si Maverick Ahan Messi. Hindi pa nga rin siya ramdam ng kanyang koponan, lalong-lalo na sa crucial minute ng laro. Ngayong Philippine Cup ay nag-a-average ito ng 30 minutes playing time at mayroon lang siyang 12.7 points per game, 6.5 rebounds at 4.9 assists per game. Below average nga yan para sa 30 minutes playing time ng isang player, lalong-lalo na parte nga siya ng starting 5 ng Barangay Ginebra kung saan dyan pa naman sila umaasa dahil wala ngang second unit na matino ang kanilang koponan. Kaya ang tanong, effective ba itong si Maverick Ahan Messi sa Barangay Ginebra? Ito para lang sa akin mga chong ay hindi fit itong si Maverick Ahan Messi sa koponan ni Coach Tim Cone. Noon sa Converge 5RXers ay malayang nagagawa ni Maverick Ahan Messi ang lahat ng kanyang gusto. Isa nga itong scorer sa kanyang dating koponan at hindi niya na nga yan nagagawa sa Barangay Ginebra dahil noon sa Converge ay sa lahat ng oras ay si Maverick Ahan Messi ang may hawak ng bola. Hindi gaya ngayon sa Barangay Ginebra kung saan gumagamit sila ng triangle offense at mas priority na umiikot ang bola. At yan nga ang dahilan kung bakit hindi effective itong si Maverick Ahan Messi sa Barangay Ginebra dahil hindi nga siya sanay ng off-the-ball movement. Hindi gaya noon sa kanyang dating koponan na siya lang lagi ang may hawak ng bola. Sa ngayon ay below average talaga ang contribution nitong si Maverick Ahan Messi sa Barangay Ginebra. Minsan ay hindi pa nga siya nararamdaman ng kanyang koponan, lalong-lalo na sa mga crucial minute ng laro kung saan kailangan na kailangan siya ni Coach Tim Cone. Ang ending ay parang naging regular player na lang itong si Maverick Ahan Messi dahil hindi nga siya bagay sa sistemang ginagamit ni Coach Tim Cone na triangle offense. Mas effective itong si Maverick Ahan Messi kung siya lang ang hahawak ng bola. Pero iba na nga ang sitwasyon ngayon at hindi yan po pwede kay Coach Tim Cone. Kung si Maverick Ahan Messi ay hindi ramdam ay unti-unti na ngang nawawala itong dalawang veterano ng Barangay Ginebra na si Stanley Pringle at LA Tenorio. Alam ko mga chong, napapansin nyo din na hindi na talaga kagaya ng dati si Stanley Pringle at LA Tenorio. Malaki na yung pinagbago ng laro nitong si Stanley Pringle, malaki na rin yung binagsak dahil sa mga past injury sa kanyang tuhod. Kabila ang tuhod ang tama nitong si Stanley Pringle na naging dahilan
kung bakit bumagsak na yung kanyang performance. Pero kahit na ganon, ay nandoon pa rin yung puso ni Stanley Pringle at kinakaya pa ring sumabay sa mga batang player. Kung si Pringle ay medyo nakakaangat-angat pa, si LA Tenorio naman ay tuloy-tuloy ang pagbagsak ng laro. Simula nga nang makarecover sa sakit, itong si LA Tenorio ay hindi pa rin talaga nito na ibalik yung kanyang dating inilalaro, kung saan siya yung nagsiset ng tempo ng laro. Kapag maganda yung laro ni LA Tenorio, ay gumaganda rin yung laro ng kanyang koponan. At hindi na nga nagagawa ngayon yan ni LA Tenorio sa Barangay Ginebra, kung saan napakalaki na ng binagsak ng kanyang laro at nalalapit na rin ang kanyang pagre-retiro. Ayon niya sa mga source, ay nakahanda na yung bagong trabaho ni LA Tenorio sa Barangay Ginebra, kung saan magiging parte na nga ito ng Ginebra coaching staff. At si LA Tenorio na nga lang ang inaantay nila, at possible na ito na ang huling komperensya ni LA Tenorio as a player sa kanyang koponan. Sa ngayon nga mga chong, ay itong si Stanley Pringle at LA Tenorio ang malaki ang chance na mawawala na sa Barangay Ginebra sa mga susunod na komperensya. Panigurado mauuna dyan itong si LA Tenorio dahil napakalaki na talaga ng binagsak ng kanyang performance. At susunod na rin dyan itong si Stanley Pringle dahil unti-unti na siyang bumabagal. Bukod sa injuries, ay ang edad ang dahilan kung bakit hindi na nagaya ng dati ang kanilang performance. At very normal nga yan. At yan talaga ang kanilang kalaban